Inabot nga ako ng 30 days sa pagpili ng una kong 3D printer at ito yung mga dahilan. Kamusta ka-create? Ako si Engineer Ong, isa akong civil engineer at baguhan ako sa 3D printing kaya ginawa ko to journey na to para makatulong sa katulad kong baguhan. Time nga, na-discuss ko na yung criteria sa technical aspects ng 3D printer para sa mga beginner. At tapos ko na rin ma-attendan yung workshop ni Maker Lab featuring Bamboo Lab A1. At earlier this month umattend din ako ng 3DX workshop featuring Creality High Combo naman. At yung tapos na nga yung research ko at na-experience ko na yung dalawang choice natin as beginner friendly na 3D printer, which is yung Creality High Combo at Bamboo Lab A1 Combo, ay pwede ko nang ma-discuss at makapag-decide ng una kong 3D printer as a beginner. Ang last ko na lang na i-discuss is yung pros at cons kung bakit pipiliin ko at ba't hindi ko pipiliin yung isang 3D printer para sa isang beginner. Disclaimer lang po, this is all based on my experience, observation, and research. Kung may mali, kulang o sobra man ako nasabi, paki-comment po para makatulong din tayo sa iba. Unahin natin yung first choice ko, yung Creality High Combo na nire-recommend ng isang content creator. Kung technical specification lang yung pag-uusapan, panalo na agad si Creality High Combo. Dahil kaya nito mag-print up to 16 colors, mas malaki yung build volume niya. Kaka-release lang niya this year at pwede siya sa ASA at saka ABS, unlike kay Bamboo Lab A1 Combo. Pero hindi rin naman papatalo si Bamboo Lab A1 Combo. Nakita ko siya in action kung gaano siya kabilis itanggal yung nozzle niya. Mas quiet siya. Sa website, meron silang sariling support system. Meron video, pictures, step by step ng pag-repair at pag-assemble ng unit. At higit pa doon, since 2023 pa nga ito na-release, marami ng content creators na gumagawa ng mga tutorial. Ang pinaka nagustuhan ko sa kanya is kulay white siya. Dahil pasok siya sa kulay ng kwarto ko na white, sky blue at saka beige lang. Gusto tayo sa pros, lumipat naman tayo sa cons. At nag-research din talaga ako kung bakit hindi mo dapat piliin yung Creality High Combo at hindi mo dapat piliin yung Bamboo Lab A1 Combo. Ito yung mga cons na nakita ko sa Creality High Combo. Nakita ko na mas complicated siya magpalit ng nozzle kumpara kay Bamboo Lab A1 Combo. Since beginner nga tayo, doon tayo sa less hassle. May ilan ako mga content na nakita na hindi nila nire-recommend yung Creality High Combo at may mga nag-feedback din sa akin na negative experiences nila. To be understandable naman siguro yung mga issues since kaka-release lang niya this year. Sa cons naman tayo kung bakit hindi ko pipiliin si Bamboo Lab A1 Combo. And the only reason that I see is 2023 pa siya na-release. Ang pangamba ko lang baka mag-release ng next generation ng Bamboo Lab A1 Combo which is yung A2 maybe. But until now, nakakasabay pa rin naman sa new generation si Bamboo Lab A1 Combo. So yun guys, na-discuss ko na yung pros, cons, criteria, and experiences ko. Pupunta na tayo sa pinaka-exciting part. Next video, samahan nyo ako mag-check out ng una kong 3D printer as a beginner. Kaya kung interesado ko din sa 3D printing at hindi mo alam kung saan magsisimula, sabayan mo ko. Follow Engineer Ong 3D Prints and let's learn together.